Hi, ka-audio. Welcome sa Jericho Audio Works channel. Narito muli kami ni Kaka at ang topic natin ngayon ay ang sikreto ng malakas na bass. Sa nakaraang vlog, pinalakay natin ang tamang box volume para sa optimum frequency response ng speaker. Ngayon, dito sa part 2 ay aalamin natin kung ano ang sikreto ng malakas na bass. Meron tayong apat na aalamin. Number 1, ang tamang box volume at tuning para sa malakas na bass frequency response. Number 2, ang pinakamadaling paraan para malaman ang resonance frequency ng box. Number 3, kung paano ang pag-calculate ng tamang haba ng bent length. Hindi tayo manghuhula dahil may formula para dyan na madali naman sundan, ka-audio. Konting arithmetic lang ang kailangan natin. Para bang namimili ka lang sa grocery store at ina-add mo ang iyong mga pinamili. Ganun lang kasimple. At pang-apat, ang guidelines para malaman kung ang isang speaker ba ay pang closed box o pang ported box. Yan ang mga magagandang topics natin ngayon sa vlog na ito. Umpisa na natin, ka-audio. Sa number 1, ang sinasabi nating malakas na bass ay yung hindi basag o distorted. Ano ang sikreto? Hinaan ng konti ang cellphone, ka-audio, dahil sikreto ito. Joke! Ang sikreto, kapag ang resonance frequency ng box, FB, ay kapareho ng resonance frequency ng speaker, FS, lalakas ang bass mo. Yan ang sikreto, ka-audio. Gano'n namang kalakas ang ilalakas? Magkakaroon ng hump na halos 2 decibel sa frequency response output ng iyong speaker. O, ayaw mo pa niyan, yung 100 watts amplifier mo ay parang naging 150 watts sa parehong volume. At may ilalakas pa yan kung i-tune mo pa sa mas mataas na box frequency. Kaya lang, titigas na ang tunog, lalo na kapag nilitan mo pa ang box at inalis mo ang air vent. Nasa iyo ang choice, ka-audio. Kung saan ka maligaya, yun ang gawin mo. Sa optimum design, malalim ang bass. Yan ang magpapayanig sa dingding ng bahay mo. Kung punchy o yung nararamdaman mo sa dibdib mo, yan yung FB equals FS. O mas mataas pa ng konti ang FB sa FS. Sa pagkalkula ng box volume, graphical ang gagawin natin para ma-minimize natin ang paggamit ng formula. Sa komentary, nag-download ako ng PDF file para ma-print mo ang chart sa iyong pag-design. Ganito ang lalabas sa print na yan. Close up natin. Sa figure 5.9, makikita ang vertical line sa kaliwa. Yan ang QTS parameter ng speaker. Depende sa value ng QTS, maaaring sa BB4 o sa SBB4 ang ating alignment. Ang ibig sabihin ng BB4 ay Fourth Order Boombox Alignment. Yung SBB4 ay Super Fourth Order Boombox Alignment. Kapag ang QTS ng speaker ay 0.37 pataas, BB4 ang alignment. Kapag less than 0.37, SBB4 ang alignment. Yung line A ang gagamitin natin sa pagkuha ng box volume at yung curve B ay sa pagkuha ng frequency cutoff or F3. Since ang QTS ng ating sample speaker ay 0.44, gaya ng pinapakita sa TS parameters, BB4 alignment tayo.
mula 0.44 sa vertical line, gumawa ng horizontal line hanggang sa line A. Mula line A, gumawa naman ng vertical line hanggang sa value ng A sa ibaba. Ang value ng A sa pagsukat ay 2.012. Sundan natin ang formula sa figure 5.9. Ang volume ng box BB ay equal sa A times QTS times BAS equals 2.012 times 0.44 times 61 equals 54 liters. Sa cut-off frequency, curve B ang gagamitin. Ito yung tinatawag na half power point. Dito, ang frequency response curve ay bumaba na ng 3 decibels. Hindi na natin gagawin ito. Kung gusto mong malaman, curve B ang gamitin mo at ang value niya ay nasa 45.36 Hz. Yung nakalculate nating 54 liters ay hindi pa final, ka-audio. Hindi pa, kasi pagka ipinasok mo na yung speaker sa box, yung mga braces na inilagay mo sa loob para hindi ganong mag-vibrate yung box, yung mga damping material na nilagay sa loob, at iba pa ay magpapaliit sa volume ng box. Kaya kukumpitin mo lahat ng volume niyan at i-add mo sa 54 liters. Yun ang final volume. Kaka, ano ba ang maximum allowable volume na pwedeng idagdag sa 54 liters kung kailangan? Bakit andyan ka sa wishing well? At nagwi-wish ka ba na maging tao ka na? O nagwi-wish kang magka-jowa? Dito ka na sa malapit para madinig ka ng mga subscribers natin. Bumati ka muna. Hi ka-audio, hanggang 30% kuya pwede, kanina ng volume na nilagay mo sa loob ka-audio. Salamat kaka, maasahan ka talaga. Sa number 2 na tayo, aalamin natin ang resonance frequency ng ported box na ito. Gagamit tayo ng audio generator app sa ating cellphone at amplifier with Bluetooth. Close up natin ang app. Sa app na ito, ma-set up mo ang frequency bandwidth na gusto mo. Halimbawa, ito ngayon ay nakaset up sa 20 to 80 Hz. Pag-press mo ng plus sign na ito, ay mag-i-increase ang frequency ng 1 Hz. O kung ilang Hz ang gusto mo sa setup. Yung sa minus sign ay pababa naman. Para sa mabilis na pagbabago ng frequency, gamitin natin ang slide na ito. Yan. Hanggang 80 Hz. Meron itong 4 na klase ng waveforms output. Sine wave, square wave, sawtooth, at triangle. Sa pagtest ng speaker, sine wave ang ginagamit. Yan ang sine wave. Sa slide, malalaman natin agad kung saan nakatune ang box. Pag nasa resonance frequency na ang box, halos wala ng vibration ang paper cone, kaya para makita natin ng malinaw ang vibration ng paper cone, lagyan natin ang paper cone ng mga ginupit na papel. I-test na natin. Ilagyan natin ng mga ginupit na papel ang paper cone para malinaw nating makita pagdating sa resonance frequency ng box. Sa resonance frequency ng box ay minimum ang galaw ng mga papel na yan. Taas natin ang frequency. Yan, 24,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 36. Halos minimum na ang galaw ng mga papel. Ibig sabihin yan, yan na ang resonance frequency ng box. Pag tinaas natin yan, gagalaw na naman yan. Ayan, no? Lalakas na naman ang galaw ng mga ginapit na papel na yan. Ayan. So, kaya dito tayo sa 36 Hz. Yan ang resonance frequency ng box. Minimum ang vibration. Okay. Sa number 3 na tayo. Kakalkulahin natin ang tamang haba ng air vent gamit ang formula. Ang pre-air resonance frequency ng ating sample speaker ay 45 Hz. Para sa tamang tuning, kailangang itaas natin from 36 to 45 Hz ang resonance frequency ng box. Magagawa natin yan sa pag-adjust ng haba ng air vent. Ang formula ng ibabawas o idadagdag sa air vent ay change in vent length is equal to FB minus Fs, quantity 2 times LB divided by FB. Ang value ng FB natin ay 36 Hz. Ang Fs ay 45 Hz. Mapapansin mo kaagad na negative yung resulta niyan. Ibig sabihin, may magbabawas tayo sa haba ng vent length. Kung positive lumabas, ibig sabihin, hahabaan yung vent length. Ang LB ay yung haba ng vent na ginamit. 4.5 inches yan. Kaya pag sinubstitute natin sa formula, change in vent length is equal to 36 minus 45, quantity 2 times 4.5 divided by 36 equals minus 9, quantity 9 divided by 36 equals minus 9 times 0.25 equals minus 2.25 inches. Yan ang ibabawas natin sa haba ng vent. Kaya ang final na haba ng vent na gagamitin ay 4.5 minus 2.25 equals 2.25 inches na lang dapat ang haba ng vent. For reference, ang formula na yan ay makikita dito sa librong ito, Designing and Building Your Own Speaker System by David Wynn. Third edition to, audio, meron pang mas latest dito. Number 4 na tayo, audio, ang huling topic natin. Alamin natin kung pang closed box ba o ported box ang isang speaker. Kaka ang sasagot sa atin yan. Kaka, ano ba ang unang gagawin para malaman kung ang isang speaker ay pang closed box o ported box? Nakailangan divide natin yung resonance frequency ng speaker, Fs, sa kanyang electrical Q, or QES. Saan makikita yung QES? Sa TL, small parameters ng speaker. Ano ang tawag dyan sa ratio na yan? Efficiency bandwidth product, EBP. EBP, napaka-technical na term. Sige, tuloy mo lang. Kapag ang EBP ay malapit sa 100, fan ported box and speaker. Kapag malapit sa 50, fan closed box and speaker. Kapag nasa gitna ng 50 at 100, sa closed or ported box. Sa previous blog ang sample speaker natin ay may Fs na 45 Hz at QES na 0.47. Kaya ang EBP ay 45 divided by 0.47
equals 95.74 dahil malapit sa 100 and sticker A 100. fan ported box. Ayun. Well said, Kaka. Thank you. Pero bago natin tapusin ang vlog na ito, remind ko lang sa ating mga ka-audio na ang quality ng bass ay depende sa apat na bagay. Una, speaker na ginamit mo. Pangalawa, ang tamang box volume. Pangatlo, tamang tuning. Pangapat, quality ng box. May dalawang klase ng speaker. Merong pang hi-fi na subwoofer at pang PA na subwoofer. Sa hi-fi sub, ang surround ay usually rubber. Kamukha nitong Infinity na ito. Sa pang PA, cloth ang surround tulad nitong jackhammer na ito. Kung gagamit ka ng sub na speaker, malamang kung hindi pang sub yan, ay hindi mo makukuha yung pang bass na gusto mo. Yung mga subwoofer, mapapansin mo, makapal ang papel, lalo na pagka pang high power. At hanggang 2 kHz lang ang upper frequency response, so mas mataas ng konti. Kaya hindi sila magandang gamitin pang boses. Pag tumingin ka sa catalog ng ibang distributor ng speaker, yung 18 inches na speaker na pang bass ay may frequency response na 20 hanggang 20 kHz. Full range na yan. Kaya hindi nila alam ang piniprint nila. Kaya huwag mong paniwalaan yung spec na yan, ka-audio. Siguro, ang susunod nating vlog ay pakikita natin ang mga services ng Jericho Mobile. Paalam na tayo, Kaka. Hanggang sa susunod na vlog ka audio. Bye. Bye.